Anyway, dito ngayon tayo sa ano, sa isa pang, mainit na topic ano. At, eto na naman ang mga DDEBs. Eto na naman ang mga fake news, oo. Eto na naman silang lahat, mm. Maisingit lang talaga yung drugs, eh, 'no? Maisingit lang talaga yung drugs, eh, mm. Maisingit lang talaga yung droga. Um, meron kasing ano, merong umiikot na document, mm. I'm sure nakita niyo na 'to. Pero dadaanan natin, mm. Ito yung sinabi nung, document, 'yan. May nag-post nito sa ano natin, eh, sa tambayan ng mga kutseros. Ayan, eto, 'di ba? Ferdinand Junior Romualdez Marcos, birthday, gender, pati yung doktor, okey. Kung kailan ginawa, 2026, okey. CT scan daw, CT scan. Okey, sige fine, walang problema. Ngayon mga kababayan, ang sabi nila, eto na yung dahilan kung bakit, nagkaroon ng sakit si, PBBM o diverticulitis with perforation, mesenteric phlegmon, etcetera, etcetera. Ngayon itong picture na 'to mga kababayan, ay sinend kasama ang isang message. Okay, panoorin ngayon natin yung balita kung ano yung message na yan. Matamlay pa rin ang attendance ni PBBM sa ilang event sa Malacanang. Pero pagtitiyak ng palasyo in good health ang Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina for the third consecutive time si PBBM sa unang presidential engagement niya sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto sa Gawad Lingkod Bayani Ceremony kung saan pinarangalan ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay E.S. Recto, inabisuhan si PBBM na kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga ang recovery sa diverticulitis. Pero sa donning of rank ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., present ang presidente. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang unexplained ni E.S. Recto. hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda ay... Ang weird lang mga kababayan kasi noon, laging labas ng labas si presidente, hindi niya pinagpapapansin. Diba? Ang dami-dami niyang trabaho, labas siya ng labas, tapos ang nire-report nyo, yung mga kabobohan ng mga Duterte. Ngayon nagkasakit dahil sa trabaho, at medyo out of commission dahil may sakit, hinahanap nyo naman. Anong kabaliwan to? Diba? Anong kabaliwan to? Noong nagtatrabaho, hindi nyo pinapansin. Ngayon, dahil sa kakatrabaho, nagkasakit, kailangan magpahinga. Hahanapin nyo.
See how stupid that is? Tapos, mas pinapaboran nilang paniwalaan yung chismis. To which, mga kababayan, ngayon ginagamit ng mga DDMs. Tulad nito ni pangalan niya. To. Ginagamit ng mga bobong DDMs tulad nito. Bilang dahilan na hindi dapat paniwalaan ang sinasabi ng administrasyon. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Real Enlightenment. Press briefing ni Jose Claire Castro. Ang mga reporters nagtatanong tungkol sa totoong kalagayan, yung kalusugan ng Pangulo. Ako, may isang reporter. Sabi, doktor ng St. Luke's Medical Center ang napag-alaman ko na iba ang kalagayan ng Pangulo. Nako. Ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Sabi nila, okay. Gumagaling. Hindi naman nagpapakita sa mga public event. So, hirap na hirap si Auntie Claire magdepensa. Ano ba talaga ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo? Pakinggan natin ha. Reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din naman ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? May mga survivor na po, ma'am, may mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Yung kumalat po 'Di ba? Ang bobo lang talaga eh. Itong DDS na to. Konti na lang matitigok na to eh. Kakaalala niya ng ginagawa ng presidente. ay anong source. Meron po akong source, doktor ko ito. Yun. So, siguro naman po credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin? Sandali, ulitin natin ha. Ang galing ni Auntie Claire, ano? Kanina mo napalitan sa unang reporter. Unknown number. Unknown sir, wala. Wala yan, mahina yan. Ito ang babaeng reporter, doktor. Doktor ng St. Luke's nagsabi na malala ang kondisyon ng Pangulo. Anong isasagot ng Auntie Claire? Ulitin natin ha. Ang mga doktor ng presidente. Ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? May mga survivor na po, ma'am, may mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin Okay. masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Yung kumalat po ay anong source. Meron po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. Wow! Siguro naman po credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabuti Okay. kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinion kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat sa serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Or rather, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita mo. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano pong kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Next question. Kasi na messages. Wala talaga si Auntie Claire. Bilib ako sa reporter na yun, yung babae. Di ba? Mas Bilib ka, kapani-paniwala kung doktor ang magsabi Sige. sa totoong kalagayan ng presidente. Bakit ayaw nilang sabihin? Presidente siya ng bayan, karapatan. Auntie Claire, karapatan ng taong bayan malaman ang totoo. Hindi porket nagsasalita kayo ay maniniwala na kami. Ang dami niya ng mga paliwanag na hindi naman kapani-paniwala. Ang Pangulo, ang dami niya ng sinasabi na hindi naman yun ang tunay na nangyayari. Okay. Ang paniniwalaan namin, doktor. Ganun lang po kasimple, Auntie Claire. Papaniwalaan lang daw nila, doktor ah. Sige. Alam nyo mga kababayan, gamitan natin to ng logic. Si ating reporter, hindi ko alam kung saan siya reporter. Baka sa Abante. si ating reporter, sige, sabihin nating doktor ng St. Luke's ang kausap niya. Sabihin natin ganun.
Sabihin natin doktor ng St. Luke's yung kausap niya. Siya ba yung doktor nung Pangulo? Number 1. Siya ba yung DCBB? DCBB daw. Okay. Siya ba yung doktor ng Pangulo? Ilang daang doktor meron dyan sa loob ng St. Luke's? Di ba? Ilang daang doktor meron dyan sa loob ng St. Luke's? Ah. Meron doktor sa puso, doktor sa utak, doktor sa GI, doktor sa whatever, mga espesyalista, whatever. Doktor sa puso, sabihin natin meron pang 50 na cardiologist meron sa St. Luke's. 'Di ba? So wala akong pakialam kahit sa St. Luke's pa nanggaling yung doktor na yan. Kahit sa St. Luke's nagpa-check up si PBBM at sa St. Luke's din nanggaling yung doktor, kung hindi siya yung doktor ni PBBM, it does not matter. Ako may doktor din ako, sarili. May family doctor kami. Ngayon, kapag merong sinabi yung ibang doktor tungkol sa amin na hindi naman kami chine-check up, ba't kayo maniniwala? Di ba? Ngayon, I'm undergoing something. I'm undergoing treatment. Ngayon. Pero, halimbawa, makarinig kayo ng balita sa akin, tapos hindi naman siya yung doktor ko, ba't nyo kakagatin? Hindi naman siya yung doktor ko. Etong matanda na to na DDS, kaya siya bobo eh. Mas maganda maniwala sa doktor, ganyan. Okay. Pero wait. Bago tayo pumunta sa doktor. Sige. Sabi nila na maniwala daw sa sinasabi ng mga medical report ng St. Luke's, etc. Humihingi pa ng medical bulletin. Oo, medical bulletin. Okay. Sige. Sabihin na natin na nagkaroon si PBBM ng isang test noon na galing ng St. Luke's. Naniwala ba itong mga mokong nato na DDS? Ito kasi, by the way, marami nagtatanong, sino ba yung DDS na yan? Yan si General Macanas. Yung nagtago sa States dahil meron siyang kaso dito sa Pilipinas. Cyber libel yata ang kaso niya. At saka inciting to sedition. Hindi ko alam kung nakabalik na siya ng Pilipinas o nagtatago pa rin sa States. Pero, may kaso ngayon yan. Si General Macanas. Retired general. Kasama ni, di ba? Mga nagpa-auto kay Maarlo ka. Mga ganyan. Ngayon, sabihin na natin na may report. Di ba? May report eh. Naniniwala lang daw sila sa isang report. Oo. Sa report tungkol sa presidente. Okay. Medical report. Sige. Ang drug test ba hindi medical report? Ulitin natin ha. Tanungin ko lang kayo. Lalo kung meron dito mga doctor or medical professional, ganyan. Ang drug test po ba hindi siya medical report? Sa akin kasi, para sa akin lang naman. Oo. Ang drug test is also a medical report. Because it shows the status of a person's drug use, alleged drug use. Diba? Ganun ang drug test eh. It's a medical report. It's a different kind of report, but it's a medical report nonetheless. Okay. Ang sabi nitong DDS na bobo na to, si PBBM daw, maniniwala lamang daw sila sa mga doktor or sa mga official reports. Okay. Magandang araw mga kaibigan. Mahimik ka na.
Naalala nyo nung naglabas ang drug report, ang St. Luke's ng drug test? Mhm. Na etong si PBBM negative sa cocaine use. Mhm. So ito hindi ka panipaniwala. Tama ba? Negative drug report. Negative drug test ni PBBM. Hmm. Di ba? Ito hindi kayo maniniwala. Kasi mga kababayan, it just shows how biased these people are. Basta intriga, papaniwalaan nila. Basta negative tungkol sa Pangulo, yun ang papaniwalaan nila. Pero kapag facts, hindi nila tatanggapin. Hindi nila tatanggapin. At ngayon, they will shift the obligation to the president para patunayan na okay siya. Hindi ba? They will shift the burden or responsibility to the president na patunayan na hindi siya tulad nung inaakusa nila. You know how stupid that is? Kayo nag-akusa, kayo magpatunay. Kayong nag-akusa na si PBBM ay may malubhang sakit, di patunayan nyo. The same logic applies to this reporter. Sana yun? The same logic applies dito sa reporter na to. Kayo yung nakakuha ng report eh. Kayo yung nakakuha ng medical report. Oo, kayo yung sinendan ng Viber. Siya yung nakakuha. Siya yung may contact. Oo. Siya yung may contact sa doktor ng St. Luke's. Bakit hindi niya pinakumpirma sa St. Luke's? Ato si Mark Lopez. Ay, ibang Mark Lopez to dito yung katulad ng isa na pro-China. Oo. Shoutout kay Mark Lopez. Sabi niya, I'm an MD but migrated here in the States working as a post-anesthesia RN. A drug test is a diagnostic test and thus can be considered a medical report. O yan. Thank you very much po sa super chat. Wow naman! Wow! Wow! So yun. Siya yung kinausap eh. Siya yung kinausap nung doktor na taga St. Luke's. Manong i-verify niya, ikaw ba yung doktor ni PBBM? Kilala mo ba yung doktor ni Presidente? Galing ba to sa doktor ni Presidente? Trabaho niya yun eh. Siya yung reporter eh. Pero anong gusto nilang gawin? Inoobliga nila yung presidente na patunayan yung chismis na nakuha nila. Anong klaseng kabobohan yan? Anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Tuesday? Tuesday New ang pangalan? As in new, yung parang New Vikings, parang ganon. Tuesday New. Oh, yun, si Tuesday New. Bakit inoobliga nyo yung presidente na patunayan yung chismis nyo? Kayo yung reporter. Manong kayo yung kumausap doon sa doktor eh. Siya naman may kausap sa doktor eh. Siya yung dapat nag-validate ng impormasyon. Para kapag pumunta siya sa press conference, nagpunta siya sa press corps kate. Para kapag nagpunta siya sa Malacanang press corps, ready siya. According to my source, Pak. Sinendan niya ako ng report ng presidente, Pak. Ito daw yung ang pangalan po ba ng doktor ni presidente ay ito, Pak. Di kumpleto siya. Kumpleto siya ng facts. Hindi yung pupunta siya sa Malacanang press corps at sasabihin niya, may kausap po akong doktor ng St. Luke's. Sabi, malala daw sakit ng presidente. Oo, sabi ng doktor. Ba't kasi di nila kayo maglabas ng medical bulletin? Tapos ipipilit niya.
Ate, ikaw yung reporter. Trabaho mo yan. Ba't naman ganun? Bakit nyo uobligahin yung taong iniimbestigahan nyo na bigyan kayo ng ebidensya? Anak ka ng tipaklo. DCBB, ayusin nyo yung trabaho ng mga reporter nyo. Diyos ko. O baka nahawa na lahat kay Ivan Mayrina. Si Ivan Mayrina kasi bastos siya sa press corps eh. Yung presidente ng Malacanang press corps ngayon, si Ivan Mayrina. Diba taga GMA din yun? Pansinin nyo, kapag si Ivan Mayrina nagtatanong, pabalang. Oh, pareho na ito. Actually, dalawa sila. Yung cat ng ANC, ng ABS-CBN, tsaka si Ivan Mayrina. Ngayon to si ate. Oo. Sabihin pa, hindi naman po siya doktor. Katawan niya yun. Di ba? Maglabas na po ng medical bulletin. Hindi nga pwede maglabas kasi pag naglabas ang medical bulletin kapag malala. Hindi naman malala yung sakit niya. Hindi naman po siya doktor. Siya yung nakakaramdam, katawan niya yun. Ay, goodness. Ano ka ng tipaklong talaga, oh. The logic of these people is amazing. Nakakagulat eh. Nakakagulat. Nakakagulat. Kaya ngayon, mga kababayan, para matahimik na itong mga mukong na to, nagpakita ng proof of life itong si Presidente. And by the way, Mr. President, ang cute ni Oreo. meron din kaming American Bully. American Bully eh. Ganyan din, girl na American Bully. Ganyan din kaliit. Ang cute-cute. So, ang cute ni Oreo. Ang pangalan ng American Bully namin si Bethel. Bethel naman siya. Sa kanya si Oreo. Oo. Pero ayan, anyway. So, at least ngayon, nagpakita na ng proof of life si Presidente tuloy bigla. Ayan. Sir, anong name ng dog? Pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip Yan, American Bully. Ang cute eh. ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Ay, naku. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. Lugaw lang, Sabaw lugaw. lang ako. Kaya nanaginip ako ng isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede Matigas na. ang steak, pwede no? na. Pwede na. Ayan. Oo. Good Sabi news ko, na yan. kumain na ako ng hamburger. Ay na. Well, anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama sa
hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Hindi ako kasama sa mga Maraming pahinga. salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have, and that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy tomorrow gusto ko nang batiin yung PNP natin dahil bukas PNP anniversary the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Oo. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon, about 2 hours, a little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano, kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did last Monday. So, after that, today, sir... Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates Natates. at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Congratulations, Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Ayun. medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga na. kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Maraming gagawin. Yun. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I am his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabayas siya, no? Dahil sa anak ko siya. Tatay yan. Pero hindi, sir, eh. Dapat Hindi, may bias. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Di ba? Di ba? Si Toby walang kwenta eh. Ay mag-recuse eh. Diba? Gusto raw niya mag-involve, sabi ni Toby. Ganun talaga pag mga hudas. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. At yan lang yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin.
Ayan. Thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, Oo. AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan o. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayot talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayot ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Natawa naman ako kay Yusek. Sabi ni Bibi, nakakayat ka ako. Si Yusek naman, ako hindi. Laugh trip to si Yusek talaga eh. Anyway, tuloy natin. Pero saka, sir, Kaya na nga, naginip na nga ako ng steak. perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, oo, So, ayan oo. po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking pa-request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po, hindi. Actually, shoutout kay Yusek Claire. Hindi pa ako nakakasagot sa kanya kung kailan ako dadalaw. Oo. But anyway, ay, Diyos ko. May sakit. Nakaya, syempre, kasi ikaw ba naman, isang buong weekend ka hindi magso-solid food eh. Hindi ka ba naman papayat nun? Ako lang hindi pumapayat, guys. Kahit hindi ako kumain, hindi ako pumapayat. Anyway. Di ba? Tapos lalagyan pa ng mali siya. Lalagyan pa ng mali siya. Hindi naman kailalagyan ng mali siya eh. Oo. Ba't kailangan ng medical bulletin? For what? Wala namang malubhang sakit. Eh si Digo nga, halos hindi na makalakad. Hindi kayo humingi ng medical bulletin eh. Naglalakad ng tipak lang. Naglalakad, tabingi. Nakaganon yung likod, tabingi. Hindi kayo humingi ng medical bulletin. Diba? Maniniwala lang daw sila sa doktor. Pero nung sinabi ng doktor na hindi nagdadrug si PBBM, hindi sila naniniwala. Ano makalokohan yan? Anong kabubuhan yan? Tigil yung kabubuhan nyo mga DDS ha. Matindi yung panguutong ginagawa nyo sa mga sarili nyo. Alam nyo mga kababayan, at this point, diba? At this point, inuuto na lang ng mga DDS ng mga sarili nila. No joke, no joke. Inuuto na lang ng mga DDS yung sarili nila talaga. Tapos, ang matindi, kumikita yung mga content creator na gumagawa ng kasinungalingan, di ba? May nakita nga ako isa eh. Yung Mount Kamuning. Alam niyo yung Mount Kamuning? Yung tulay sa Kamuning na sobrang taas na ginawa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Yung sobrang pangit. it's the fentanyl. It's the fentanyl ba, Mr. President? Sorry. Mali na pindot ko. Tapos, di ba, inayos na, ni-remodel na, inayos. Inayos kasi ang pangit eh. Ang pangit ng gawa ni Digong eh. Meron nakitang video, binaligtad niya. Ang ginawa doon ni PBBM, yung pangit. Tapos, ang ginawa doon ni PBBM, ang ginawa daw ni PBBM yung pangit, ang ginawa daw ni Digong yung bago, yung maganda. Di ba? Tapos ang dami-daming share, mga nasa 5,000 shares, ganyan-ganyan. Yung mga DDS na nakababad lang sa social media. Ganun. Baka mga troll farms pa yun na nag-share na kung ano, di ba? So, kaya mga kababayan, tigilan nyo yung kaka-fake news nyo. Oo. Kasi alam nyo mga kababayan, feeling ko, may expect ko yan sa mga sa mga nasa news, sa mga trolls, may expect ko yan gumagawa ng kasinungalingan. Pero kapag sa media na, news outlet, tulad ng GMA, gagawa ng intriga, tulad ng ginawa ng reporter ng GMA, sablay yun. Sablay yun. Kapag trolls, sa social media, gets ko yun. Kasi yun talaga ang trabaho nila, gumawa ng fake news. Pero kapag media ka na,
Tulad doon sa DCWB, yung reporter, yung Tuesday News. Mali na yun. Ayusin mo sarili mo. Oo. Malacanang press corps ka pa naman. Diba? Wag ganun. Pero as we see now, durog na naman ang fake news ng mga DDS. The president is alive, he's very well, diverticulitis lamang ang kanyang sakit, walang mas malalang sakit. And presidente pa rin siya ng Pilipinas. Yun ang pinakamasakit sa mga DDS. Presidente pa rin ng Pilipinas si PBBM. Yun ang pinakamasakit sa kanila. Okay, sa mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?